Tayo para dito. Band of Peace. Ayan. Pag-ugnay ng kapayapaan. Ayan. Kaya may dalawang kamay tapos may mga tao. Then, nakapokus po kasi ako na dadalaw ako sa workers. So parang nakapokus yung mind ko habang piniprepare ko itong teaching sa workers. Pero habang nag-worship po tayo, ay nangusap po ang Panginoon sa akin na marami tayong mga members din po na angkop din po yung ating pag-aaralan ngayon na Band of Peace, yung pagkakaugnay ng kapayapaan. Okay. Sabi ko dyan ay kinuha ko ito sa verse ng Ecclesiastes. 2 are better than 1 because they have better reward for their toil. Kapag dalawa daw, marami silang magagawa, no? For if they fall, one will lift up his fellow. But if he is alone, when he falls, walang magbubuhat sa kanya, no? Kaya 2 are better than 1 kasi pag isa ka lang, pag bumagsak ka, ay walang magbubuhat sa'yo, parang sa basketball, no? So this also applies sa team ninyo. But if he's alone, he has no one to lift him up. One may prevail. Yung isa daw, pwede po siyang manalo. Laban sa isa. Ito, mananalo sa isa. Pero yung 2, mas maganda. Laban sa isa. Diba? Talo talaga yung isa. Dalawa sila eh. It will withstand. Kaya ang lubid daw na 3, yung strand, ay matibay. Hindi siya kaagad na puputol. Amen. Okay. Kaya nakasulat po yan sa Ecclesiastes. No? Kaya binasa na po natin. Okay. Lagpas na po ako after that. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na yung dalawa. Kaya ang pinag-uusapan po dito, yung pagkakaisa. Yung pagkakaisa, ang nagdudugtong po dito, yung Band of Peace. Yung kapayapaan. Si Jesus po yung nagdudugtong kasi ang peace ang Panginoong Hesus. Siya po yung magdudugtong para magkaisa tayo. Hindi po tayo pwedeng magkaisa. Kasi iba-iba po yung ating paglaki, pag-raise up, magkaiba po yung individuality natin. No 2 persons are alike. Walang dalawang tao na magkapareho. Kaya, magkaiba po talaga tayo. Kaya kailangan natin si Jesus para tayo magkaisa. Kaya nga po, sa relationship, ay tinuturuan po yung mga kabataan na huwag ka agad-agad magkaroon ng relasyon. May mga rules. No? Kasi ayaw namin sa simbahan na magkaroon ka ng relasyon dahil you were just attracted. Dapat magkaroon kayo ng life partner dahil pareho kayong nakakakilala kay Kristo at si Jesus Christ yung bond ninyo. Pero mo yung isa, iba ang pagpalaki sa kanya, tapos yung isa, iba naman. Mag-aasawa sila tapos magkakaiba, there will be differences. So para yung differences nila magkatagpo, kailangan nila si Jesus. So okay ba yung mga bata pa na maintindihan ninyo na hindi kayo basta hinihigpitan dahil lang mahigpit yung CLSF. Pinoprotektahan lang po. So is the unity among believers. Ganon din yung ang unity sa atin na believers. Sino po yung sinasabing believers? Tayong lahat. Amen. Unahin ko po yung mag-asawa. Sino po dito ang matagal ng mag-asawa? Opo. Sila, no? Kasi malalaki na may mga apo na. Kami din po sa asawa ko. Sa mag-asawa dito, no? Kailangan magkaroon tayo ng unity. At ang unity nga po, na sinasabi natin, may band of peace, katulad kanina, hindi ka makakatayo pag mag-isa ka lang, dapat dalaw kayo. Kapag may problema kayo mag-asawa, dapat dalawa kayo nang susolve. Amen. Hindi yung magkanya-kanya kayo.
kunwari, yung asawa ko, ayaw niya yung gusto ko. Sabi ko, ano ba gusto mo? Yun daw ang gusto niya. Sige na nga, kahit di ko gusto. Kasi para magkaisa kami. No. Yung basketball, ayaw ko nun eh. Kasi hindi ako mahilig sa basketball. Pero dahil basketballista yung asawa ko, ay pumapalakpak talaga ako sa basketball. Diba? Kaya, yun, yung sawsawang kamatis, dito lang po yun sa, Bulacan sa amin po, hindi sa Bisaya. No? Yung sawsawan namin ay mga gravy, bagoong. Eh, dahil napunta ako sa Bulacan, I learned to eat kamatis. I hate kamatis. Pangit yung amoy. Pero nung naging Bulacan po ako, abay, nagkakamatis na rin. Ganun po yun. So, ganun din man po dito sa atin. Sabi ko nga, ang heart ko nga, nung sa atin na mga manggagawa, kailangan natin magkaisa. Sa relationships, sa mag-asawa, sa family, at saka sa mga workers. Ang pagkakaisa ay ang pagyakap ng pagkakaiba. Meron mo. Kunwari, mag-asawa na to, no? Si Ian at saka si Haya. Ay kailangan yakapin ni Ian yung kaibahan ni Haya kaysa kanya. Oo. Eh ako ayaw ko ng makalat. Yung asawa ko makalat. Kailangan yakapin ko yun. Ako na lang maglilig-pilig. Diba? Ang pagkakaisa ay pagyakap ng pagkakaiba. Bawat iba-ibang individual. Kasi magkakaiba nga po tayo. Habang nagtatrabaho sa isang layunin, pwede naman pala na manggagawa o kaya sa anumang relasyon, ilagay nyo na lang sa relasyon nyo, sa mag-asawa, sa family, sa workers, o sa inyong office. Pwede kayo magtrabaho sa isang goal, isang layunin, na hindi kayo magkakapareho ng mga gusto. Pwedeng pagtagpuin yon. Nakabatay sa kung paano natin dinadala ang ating pagkakaiba. Paano mo ba dadalhin yung pagkakaiba mo sa kanya? Paano? Gusto niyo bang tanungin ako? Tanggapin mo. Sabi ko, ewan ko lang. Pagkakain, sa amin kasi sa Bisaya ganun, ewan ko, ganun din nun. Pagkakain, gusto ko walang hugasin. Gusto ko malinis. Pagkakain, nakatiwangwang yung natirang ulam, hindi tinakpan. Kailangan, yakapin ko yung pagkakaiba namin. Ako na nga lang magtatakip, ganun na. Nakabatay ko, paano ko siya dadalhin? Kasi kung hindi ko makaya yung kanyang pagkakaiba sa akin, dahil Tagalog siya, Bisaya ako, ay magkakahiwalay kami. Magkahiwalay ang balat sa tinalupan. Di mo ba? Oo. Ganon din po yun sa offices, sa mga trabaho po ninyo. Nung bagong nagtatrabaho ang aking anak, umiiyak po siya. Ganito, ganon. Sabi ko, pray lang tayo, anak, bunso ko. Eh kasi darating yung panahon na wala ka naman talagang pupuntahan na pareho sa'yo. Kaiba yun talaga sa'yo. So, paano mo na lang dadalhin? Either tatanggapin mo siya. Hindi naman siguro masama yung inaano niya, yung kanyang pagkaiba sa'yo, hindi naman masama. Kaya lang, hindi nga iyon ang gusto mo. Nakuha niyo po? Parang sa church, merong mga iba nating mga manggagawa, no, ito gusto niya, ito yung gusto niya. Hindi magkatagpo sa isang layunin. So, naapektuhan po na ang ating gawain, naapektuhan. Pwede po ganito mga kapatid, ang tahimik naman ang pamamahay nila. Wow, ang ganda ng pagsasama ng mag-asawa. Yung pala, gusto nang magsuntukan sa loob ng puso nila, di ba po? So it doesn't mean na maayos ang tingin mo na nagkakaisa na. So ngayong umagang ito, mag-aaral po tayo sa Panginoon paano ba magkaisa. Kasi later part, makikita ninyo ang epekto ng hindi pagkakaisa. Makikita niyo po sa mag-asawa, sa church, and meron po akong vision nung nagpipray na ako dito about this church. Ayan po. Pwede ko lang po yung ipahayag kapag kabigyan ako ni Ian ng 3 tring itlog.
Joke lang po. Yan po. So, okay. Number 1 po tayo. The unity in the band of peace. Ayun po, sa ating teksto, ito pa lang po ang ating teksto. Ephesians 4:1-3. Bilang-bilang ho daw as a prisoner for the Lord, si Paul po ito. I urge you to live a life worthy of your calling that you have received. Mamuhay daw tayo na karapat-dapat sa pagkatawag natin. Tayong lahat mga kapatid, tinawad na anak ng Diyos. Niligtas, tinawag tayong Kristiyano. Dapat mamuhay tayo na mga Kristiyano. Karapat-dapat sa ating pamagat na Kristiyano ka. Meron bang Kristiyano na nag-aaway? Meron naman po. Pero wag patagalin. No? Pagka sumigaw yung asawa ko, sisigaw din ako, abay waray ako eh. Lagot siya. No? Pero pag na-realize ko, nga pala, asawa ko pala dapat kasi siya yung head of the family. So, bababa naman ako. No? Pero you have to live a life worthy na pag alam mo na mali yung ginagawa mo, mabilis ka magsabi na, sorry po, sorry Lord. No? Be completely humble. Kaya lang naman hindi nagkakaisa ni talaga. Two different people cannot be one. Dahil sa medyo may pride po di ba? Mas pagaling ako. Naranasan ko po nagtatrabaho ako sa government before. No, I was young, bata pa ako. Pero ngayon na Kristiyano ako, sabi ko, pangit pala nun, na parang iniisip mo na mas magaling ka kaysa, diba? Sa amin pong samahan ng mga pastors, yan po Ate Sel, wala po kaming ganun Meron po kaming magna cum laude, meron po kaming top-notcher, may professionals po kami, meron din po kaming hindi nakatapos, pero ang tingin namin sa bawat isa ay pareho lang. Na-learn namin na mag-humble at maging gentle. Maging patient daw, bearing with one another in love. Dapat daw, i-bear mo natin yung one another in love. Itong love na ito, explain ko mamaya. Kasi kunwari mag-boyfriend kayo, tapos nagkaasawahan kayo, sabihin mo, no, boyfriend pa lang girlfriend, I love you too. Mamaya pag nag-away, wala na yon. Diba? Kailangan maintindihan mo yung love na yon. Okay? At dyan po ako umiyak. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Inugnay tayo ng Panginoong Hesus Dapat ma-maintain daw natin yung pagkakaisa na yon. Kasi sino ang nagkaisa sa atin? Ang Panginoong Hesus. Iisa lang kasi ang katawan. No? Isa din ang Espiritu. Na tinawag tayo sa isang pag-asa kung saan ka tinawag. Isang Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siya yung overall in all. Pero sa bawat isa sa atin, binigyan tayo ng grasya na binigay sa pamagitan ni Kristo na binigay sa atin. So, pag mahirapan naman tayo makipag-isa, either sa church, sa family, sa relationship, huwag kang mag-alala, binigyan ka ng grasya. At yung grasya na yan na binigay ng Panginoon, naranasan ko po yan. Si Ate Sel lang ang nakakaalam. Yun po. Number 2. Ngayon, sabi ko, Ate Sel, parang hindi ako matutuloy. Kasi pinagdadaanan ko tong message na ito. Bakit pa kasi in-invite ako sa Angat? Uy, nadaanan ko tuloy yung message na yung pagkakaisa. Merong something na nangyari sa buhay ko this week na parang ang hirap makipag-isa. O sige nga, makipag-isa ka sa taong galit na galit sa'yo. Wala kang ginawa, kundi puro mali. Sabi ko, ayoko na lang. Sabi ni Ate Sen, Ate, kaya mo yan, Ate. Kaya ako, ayoko, Ate Sen, kasi binigay na yung Lord na message, band of peace, unity. Tapos hindi ako marunong makipag-unite sa taong na ganun nga siya, mabait. Paano ba yun? And then the Lord spoke to me. Sabi ng Panginoon,
You're getting there. So, pwede pala ako mag-share sa inyo kasi lahat tayo papunta doon. No one is perfect. So, we're getting there, mga kapatid. Sabi sa verse 13, until we all reach unity in faith, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya. Ibig sabihin kung yun ang ating mararating, na naglalakad pa lang tayo, napoproseso pa lang tayo, until hanggang makarating tayo doon. Malilearn natin sa Panginoon kung paano ito. Kaya pag kayo nakakaranas katulad ng naranasan ko, ang sikreto, sa Lord ka magsabi. At kung mayroon kang trusted na magpipray sa'yo, ay doon ka magsabi. Honest po talaga ako nagsabi, Tisel, ganito po na, pinag-pray niya ako. Nakatulog po ako. Baka nauna ako matulog sa kanya. Ayan po. So, ano tayo na, yung papunta pa lang pala tayo. Learning pala natin eh. So we will not be guilty. Di ba? Hindi ka guilty na Kristiyano na ako, lingkod na ako ng Diyos, pastor na ako, leader na ako, pero hindi ko kaya na gawin yung pagkakaisa. Paano ka ba makikipag-isa nga sa ano nga? Ang hirap nga, di ba? Ayun po. Tapos sabi, until we attain the unity of faith and the knowledge of Jesus Christ, hanggang makilala mo ng lubusan ang Panginoong Jesus. And number 2, maturity. Hanggang ma-attain mo yung magiging mature ka. To the measure of the stature and the fullness of Christ. Ibig sabihin, maging katulad ka na ni Kristo. Larawan ni Kristo na siya ay hindi gumaganti. Siya ay napakabait. Okay. 3, child no more. Hanggang napuproseso tayo, dapat ma-learn natin na hindi na tayo bata. Kasi daw po ang bata, ang bata ay hindi nakikipag-isa ay bata pa. So kung bata pa, it's not negative. Sabi, ay bata pa pala ako dahil hindi ako marunong makipag-isa. No, it's not negative. Kung bata pa pala dahil hindi pa natin kaya makipag-isa, then sikapin mong kumain ng salita ng Diyos para ikaw ay mag-grow. Kasi doon lamang sa salita ng Diyos makakalaya ka ng taong hindi mo kayang tanggapin, hindi mo kayang patawarin dahil ang sama ng ginawa niya sa'yo, kaya mong patawarin. Kaya mo siyang tanggapin. Nung ako'y bata pa noon, kasi ako ay waray po ako eh. Sa amin, kadalasan, kababayan ko yan sila. Si Kuya Jego. Di ba sa atin, Kuya, pag nagkasala sa amin, hindi na namin yan, iiwasan namin yan. Eh sa amin nga, nagsasaksakan pa, pero di man pumanaksak. So yun po no, mga kapatid, no? Then sabi dyan sa Ephesians 4:14, then we will no longer be infants. Hindi ka na magiging bata na sinisiklot-siklot ka ng alon. Ano yung mga alon? Sabi nung Marites, uy, ganun nga siya. Sabi naman ni Sol, oo, siklot-siklot kang ganon. Depende sa sasabihan mo. Baka kasi yung sasabihan mo, parang siklot-siklot ka lang, hindi ka naman tuturuan ng tama. Ganun nga yun. Sasabihin ako, dinagdagan yung sama ng loob mo. Diba? Kaya ang maganda niyan, sa Diyos ka magsabi. At blown here and there ng hangin ng anumang turo. Kasi about to teaching ang pinag-aawayan dyan sa Efeso. No? And then, instead, sa halip, speaking the truth in love, magsalita daw tayo ng katotohanan sa pag-ibig. Dudulo ako doon sa pag-ibig na sinasabi na mag-band tayo daw at bilang Kristiyano ay dumulo tayo na mag-ibigan sa bawat isa. Na kahit mahirap ibigin. Okay? Dudulo tayo dyan mamaya. And then, mag-grow ka to become every respect of a mature body and of Him who is the head, Jesus Christ. Siya po yung ating head eh.
Sa church po, si Jesus ang head, tayo po yung body parts. Kaya dapat magkaisa tayo. Kasi pagka sinabi na, oh, si Ate Sel ang bibig, tapos merong isa, puro bibig siya, di inagawan natin si Ate Sel. Dapat katawan ka, ay kamay ka, yung isa paa, no? Magkaiba tayong parts, pero gagawa tayo ng isang layunin. Kasi ang ating head ay ang Panginoon. Si Jesus, yung unifying bond ng church. Siya yung magpapa-isa sa atin. Magpapa-hiusang, kumbaga sa Bisaya. And then, we will grow up in every way unto Him who is the head. Mag-grow up tayo. Kung babalikan natin mula dito, pag hindi pala nagkakaisa, hindi mag-grow. Ay, grabe. Hindi pala mag-grow. Pray tayo ng pray, Lord, palaguin mo kami. Lumalago, minsan nandyan, pero parang nag-uusap. Yung iba, wala. Di ba? Ba't hindi lumago talaga katulad ng sabungan? Di ba? Mas marami sa sabungan. Ba't kaya hindi ganon? Mabilis lang magugo yun kasi kasamaan yun eh. Pero pag sa katuwiran, sa holiness matagal. Because God is holy, ayaw niya ng unholy na dadami. Dadami pero unholy. So ngayon, tuturuan tayo, paano tayo mag-grow? Ano daw? Magkaisa. Alisin na yung differences sa mag-asawa, sa church, no? Magkaisa po tayo. Sabi sa 16, mula sa Kanya, yung buong katawan ay inuugpong-ugpong, join and held together, and every supporting ligament, yung mga nagsusuporta ng mga ligament na dyan, ay mag-grow and will build itself up in love. Love ulit. Mag-grow ang church na ito in love. Bakit? For there is love in the church, there will be no unity. Because the bond of peace is Jesus and Jesus is love. Ano nga ba ang ginawa ni Jesus? For from whom the body are joined and held together. Dito na po ako sunod. Then, John 15:30. Sabi ng Lord sa akin nang nag-aaral ako nito. Greater love has no one than this, than to lay down his life for one's friends. Wala daw ibang dakila o malaking pag-ibig kundi sa isang tao na inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kapatid, kaya ba natin ialay ang ating buhay? Paano po ialay? Paano po ialay? Ito yung kind of love. This kind of love ang sinasabi na magbaband sa atin into unity. Band of peace. Itong klaseng love. Meron na po ba tayo nito? Ako, kakukuha ko lang kahapon eh. Biyernes, Webes ng gabi, sabi ko, Tisel, parang di ko kaya. Kasi nga, meron nga akong sitwasyon na gano'n. Sabi niya, kaya mo yan, pag-pray kita. Pero maghahanda din ako kung sakaling kapatid ay nawain naman kita. Biyernes yun, no? Webes ng gabi. Noong Biyernes, lumabas kami mag-asawa at bibili kami ng pagkain. Sabi ko sa anak ko, kay Esther, sabi ko, ayaw kong magluto. Kasi malungkot ako eh. Sabi ni Esther, Mami, ako magluluto. Work from home siya. Ako magluluto. Sabi ko, sige. Sabi niya, bili mo akong ingredients. Ako, bumalabas ako. Habang nasa labas ako, kinausap ako nandun. Kaya pagdating ko sa bahay, Ate Sel, okay na ako. Sabi niya, yes, praise the Lord. Ito yung kind of love na gusto ng Lord matutunan ko. Those past few days, para sabihin ko sa inyo na ako, si Nanay Helen, na ilang taon ng pastor, ay ngayon pinoproseso para mangyari ang John 15:13. Hindi ko masasabi sa inyo na lubusan na yan nangyayari sa akin. Dahil mahirap po talaga. Mahirap po talaga. Sabi,
Then ito yung sumunod na verse na sinabi. The very fact that you have lawsuits among you, yung katotohanan na Christian na kayo pero meron pa rin kayong pagkakatunggali, mag-aaway-away, differences, sabi niya, defeated ka na. Talo ka na bilang Kristiyano. Ha? Already. Tapos sunod, ano? Why not rather be wrong? Ba't hindi na lang ikaw ang mali? Eh di yung kasama sa Efeso pero nung nagta-tricycle kami ng asawa ko, sabi ng Lord sa akin, ba't hindi mo na lang, ikaw na lang mali? Hindi nga ako mali, Lord! Ako nga yung dinisrespect, ako nga yung pinulaan, ako nga yung pinaratangan. Why not rather be wrong? Para magkaroon ng pagkakaisa at maayos ang lahat, magkaroon ng kapayapaan, ng band of peace. Ba't hindi ka na lang umako na ikaw ang mali? Nakakapoy, ang hirap doon, no? Diba? Inakaw ng kapatid mo yung pera ng tatay mo, tapos sabihin mo, tay, ako kumuha, tapos ikaw yung pinalo. Ganun po nangyari. Pinalo po ako, kasalanan ng isa. Tapos nakatingin si Ate Sel sa akin. Best friend ko po, buti nandun po siya. Pero talagang na ako magbubuhog. Hindi ko na po talaga no. Pero alam mo, ang Lord di ko magtarok yung kanyang karunungan. Ito po yung sabi ng Lord. Kaya ako napasabi na, Ate Sen, sige na po. Sabi po ng Lord ay, laktaw ako, tapos babalik ako. Sacrificial lang. Yan po. Sacrificial lang. Nakakaiyak po yan, kapatid. Yung hindi ikaw ang mali, pero ikaw na lang mali para maayos ang lahat. Do you know what is sacrificial lang? Alam niyo po kung ano yun? Balik tayo sa 2 slides before. Yung willingness. Willingness to suffer. Yung willing ka na mag-suffer ka ng wrong na hindi mo naman ginawa. Na magkaroon ka kasi ng patient trust sa Diyos. Kasi siya naman yung ultimate judge. Ipapaliwanag ko habang tinitingnan niyo. Yung willing ka na mag-suffer kahit hindi ikaw ang mali. Kasi yung mga tao sasabihin, ay talunan si Helen. Ay si Helen yung siya yung mali. Hindi naman ang tao ang judge, kapatid. Ang judge, ang ultimate judge, ang God. After this life on earth, i-judge tayo ng Panginoong Jesus sa langit. Siya ang mag-judge at siya it shows reliance on His vindication. Siya yung mag-vindicate sa'yo, magpapawalang sala sa'yo, mag-aabsuelto sa'yo. So kung ang Diyos pala ang judge at siya ang mag-aabsuelto, bakit ako nilalaban ko na makita ng lahat na siya ang mali, hindi ako? In the name of love, kailangan ko maging sacrificial lamb. Ako na lang yung ihahain. Ako na lang yung sasaktan. Ako na lang yung papatayin para i-offer. Para lang magkaroon ng pagkakaisa. Kaya? Hanggat kaya ba? Oo. Kasi pag sinabi niyo yung amen, at saka gagawin po ninyo ito, I will give you the vision, mga yan. Excited na kayo sa vision, no? Nagsasalamin kasi po ito ng Panginoong Jesus na hindi po siya gumaganti. Anong ginawa sa kanya? Dinuraan, sinampal. Kaya pagka daw ikaw sinampal, ibigay mo pa yung kabilang cheek. Grabe. Lahat po yan, sinasabi ng Panginoon na nagda-travel ako. Sabi ko, masakit na nga dito. Ibigay ko pa ito. Yan daw po. Itong lahat ng mga sinasabi ko sa inyo,
Ito po yung dapat natin na matutunan na gawin kasi ito po yung sikreto na ang relationship ninyo sa mag-asawa mag-grow. Ang relationship niyo sa kahit saan mag-grow. And inimeditate ko, this church will grow. And our church also, this church will grow. Last Sunday po, sino nagturo, anak? Ako ba nagturo last Sunday? Ayun, ako nagturo, pero tapos na kasi ako mag-review. So, naghihintay ako ng 9 o'clock. Nagbebeso-beso pa sila, nakabeso-beso na ako Then, nakaupo ako, tapos nagre-relax lang ako. Mga 15 minutes yata before, or 20 minutes before 9. Tapos sabi ng Lord, buksan mo yung Bible. Binuksan ko yung Bible ko, napunta ako sa Ephesians 4. Binabasa na ako. Sabi niya, yan ang ituro mo sa anggat. In just 15 minutes, tapos ko na yung teaching. Kasi si Lord ang nagsabi. Ang mahirap nito, isa sa buhay ko daw bago ko ituro sa'yo. Ala, ayun na nga. Nangyari na. But is it bad? No. Kasi mag-grow pala tayo. Na-excited ako na mag-grow kayo. No? Excited din ako na mag-grow tayong lahat. Kaya be willing to be a sacrificial lamb. Paano po ba yon? Ito po, ang sacrificial lamb. It refers to a person, animal, or group that is deliberately harmed, sinasadyang saktan, i-destroy o papatayin, or unfairly blamed, maojod, unfair blaming ng pagkasala na hindi niya ginawa. In order to protect daw yung iba. Abay, sila ba ang pinagtiktahan? Para ma-save sila daw. Ako na lang ang masakripisyo. No? Kasi it deflects criticism. Magkakaroon kasi ng criticism doon sa kabila kapag hindi ako ang inalay. Kasi makikita kasi yung pagkakamali ng mga tao. Para ma-save siya doon, ako na lang dapat ang mali. Para matakpan po siya. Sinong gumawa nito? Si Jesus. Di ba tao ang nagkasala? Ba't siya yung namatay sa krus? Di ba ganon? Sabi ko, ay Lord, ikaw yun Hindi ko man kaya doon mamatay sa krus. Pero ito nga po yung susi kung nagtagal-tagal na nating nagpipray na lumago. No, hindi lang sa church, pero number 1 sa church, no? Ang original nito kasi yung Abrahamic faith na si Isaac inalay. Pero talaga, ang gumawa nito, the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. Siya yung ultimate, innocente siya na sinakripisyo sa humanity, kasalanan ng tao. Sino ba dito? Ito, naalala niyo po ba, mga bata pa yung iba din naalala niyo ang Secretary of Defense ng 2011, si Angelo Reyes? Naku, bata pa kayo. Si Angelo Reyes, PMAer po siya. Then, meron po noong allegations ng corruption sa military kasi gumawa sila na yung military na magre-retire ay meron tinatawag na pabaon. So yung pabaon doon sila nagkaroon ng corruption kasi medyo malaki yung slash ng pera. So ngayon bilang si Secretary of Defense ay PMAer po siya, military din po siya, ay that time siya yung Secretary of Defense ay siya yung naging sacrificial lamb. Para matakpan po yung kanyang mga comrades, siya po yung sacrificial lamb. Kaya ang ginawa niya, isang umaga, pumunta siya sa sementeryo, nagbaril siya ng sarili niya sa chest. Alala niyo?
Oh, di ba? Hello. Ang tawag doon kasi sa mga military, sa mga PMA, be the good gentleman to save your comrades. Ganun po sabi ko naman. Si Lord talaga, hindi naman ako si Angelo Reyes. Pero po Lord, nagpapasalamat ako kasi ang mamamatay lang naman yung aking sarili. Hindi naman ako magbabaril. Thank you Lord. Di po ba? Sige, dadalian na natin to kasi baka mangawit na siya. Number 4, last na ito. Pagkatapos ng lahat ng yon, kaya nyo na ngayon maging sacrificial lamb. Sa bahay nyo, dapat ikaw yung magsasakripisyo. Sa church, dapat ikaw magsasakripisyo. Minsan sa church, mayroong mga alitan hindi na-resolve, pero okay lang kasi hindi naman halata. No? Sa bahay, sa pamilya, sa offices, basta pagka padating na siya dito ka ba? Iiwas ka na lang, di mo ba? So, ito po yung resulta eh. Pag natuto kang magmahal na kaya mong ibigay ang sarili mo na sa lahat ng mga sitwasyon, ikaw na lang yung may sala, ikaw na lang yung mali. Ikaw na lang mag-sorry. Ito po yung mangyayari. In unity, there the Lord commands His blessing. Paano natin hindi gugustuhin na ikaw na lang magsakripisyo? Kasi pag narating ninyo yung unity, yung church na ito, marating ang unity, there, doon sa pagkaka-unity ninyo, pagka-united ninyo, magkukommand ang Lord ng blessing. In fact, He already commanded through a vision na binigay sa akin. No? Nag-command na ang Lord. But there is a condition. Magkaisa daw po kayo. Kayo mga asawa, mag-asawa dyan, laging nag-aaway. Bawasan nyo na. Magpakumbaba na yung isa. Amen. Okay. Amen. Basahin natin. Dali kasi how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Napaka-good daw at maganda kung ang mga tao ng just God's people ay nagkakaisa. Next po. It is like a precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down on the collar of his robe. Anointing po yun, no? Para daw ito, ang pagkakaisa daw ay para po siyang anointing na dumadaloy dito sa kay Aaron. It is like a precious oil na poured on the head dito, that's running down on the bird, running down on Aaron's bird, down to the collar of his robe. Then ano sunod? It is as if the dew of Hermon, yung anointing na yung oil na dumadaloy na yun, para po daw siyang hamog ng Mount Hermon. Malamig po sa Mount Hermon. Ang hamog po doon, kapag yung hamog na ito ay dumaloy po sa mga lupa na mga tigang, sisibol po ang mga buhay pananim. Pero sa aming bakuran po, pagka summer po ay matutuyo po yung mga dahon, no? Mga halaman. Pero once na nag-ulan, sisibol po yung gabi, sili, talbos ng kamute, no? Magsisibol po siya sa aming bakuran. Kasi katulad po niyan, ano bang ibig sabihin nito, kapatid? Parang gusto mo naman kumain ng talbos, ate? Oo. Ang ibig sabihin doon, kapag ka nagkakaisa ang church, para daw siyang hamog. Yung anointing na yan sa church na pagkakaisa, para siyang hamog na ang papatakan nito mabubuhay. O di ba, lalago, dadami kayo. Pag hindi kayo nagkaisa, wala kayong hamog na magdidilig ng buhay sa iba para pumunta dito. Tama po? Alam mo, mahal-mahal kayo ng Panginoon. Kasi binigay yung message nito sa amin sa Plaradel, wala pa. Okay. Next po. Unity pleases God. Natutuwa kasi ang Panginoon kapag ka nagkakaisa and reflects His nature. Mga kapatid, huwag mong iisipin na hindi alam ng Lord yung laman ng puso mo. Kapatid mo sa Panginoon ito, pero ayaw mo siyang kasama.
Ayaw mo kausap. Ayaw mong kausap. Banding ka dito pero ayaw mo yun. Oh. Aray mo. May nangyari po yun sa amin. Mga ano po sila, mga nanay. Maraming nanay sa church, tapos sila lang ang babanding-banding, naglalis-alis, tapos grupo-grupo sila, ganon. Ang tawag nila, ano daw? Sisi. Sisi. Powerpuff Girls sila! Oh, may mga pangalan sila doon sa Powerpuff Girls. Kinausap ko, sabi ko, "Uy, hindi kayo pwedeng maggrupo kasi pamilya tayo. Kung i-date nyo yung mga sarili nyo, kayong apat, i-date nyo rin yun sila kasi kapatid nyo yun." Yes. Nagalit sa akin. Akay na pera kay ka. Kasi Powerpuff Girls ka sila. Hindi nila naintindihan that my heart was really referring to this. Na the church is affected. Na kahit dalawa lang hindi makikipag-isa. Alam mo, meron talaga ganon. Pagdating, nandun sa sulok. Pagkatapos ng benediction, umalis na, walang pambati. Gusto ko sabihin sa kanya, huwag ka nang bumalik. Kasi yun po nakakahadlang ng pagpapala ng Panginoon. Hindi nyo lang alam. Maniwala na kayo kasi ilang araw po akong umiyak. Dahil sa mensahe ninyo, pagka nagka-isa kayo, it removes stress and conflict. Kung dalawa yung nagko-conflict, ma-stress ka dahil sa conflict ng dalawa. Pero kapag ikaw kahit inaaway ka nito ay hindi ka pumapatol, wala siyang magagawa. Ay, mapapagod siya. Diba? Ayaw kang pasinin, ikaw pumansin. Ayaw kang patiin, ikaw bumati. Mapagod siya talaga. Diba? Pero sa totoo lang, balik tayo doon sa, hindi talaga siya namamansin. Tapos, bless you. Ibig ko sabihin, pwede dahil ka dahil. Ayun na, balik sunod. Tingnan mo, it creates harmonious, peaceful environment. Bakit hindi ba ang Lord matutuwa na i-bless? Siguro sabi ng Lord, ayaw pong paramihin ito. May bulok na kamatis, mabulok lahat. Di ba yung pero pagka maganda, makita ng Lord, natutuwa siya, paparamihin tayo. Look at this. True unity is abundant blessing. Ayaw nyo ng blessing? Abundant blessing that overflows from the leaders down to the church. Kaya leaders muna, magkaisa. Mamaya, usap tayo ha? Leaders muna magkaisa. Pag leaders hindi magkaisa, paano ang i-flow sa mga members? Di po ba? Entire church daw po yan magpo-flow. Kayo yung entire church, parang lahat kayo may hamog. Paglabas nyo, tumutulo yung hamog nyo, pawis pa na. Tapos yung mga madadaanan ninyo, hello, ayun yung church doon. Sama tayo. Mabubuhay sila eh. Mga kapatid, patay sila in the spirit. Pero mabubuhay sila pag nahawaan nyo sila. The Dew of Hermon means blessing of life to the surrounding dry region. So kung mayroon kayong Dew of Hermon, blessing of life yun. Hindi lang po madadala natin sila sa buhay sa Panginoon. Maliligtas sila, kundi even the anointing of healing. Kasi life po eh. Okay. Wala na pala. Tapos na. God bless you. God bless you all. Kasi okay. Okay na po. Tapos na po tayo.